mga idol, mga danghapon, ano? So dito tayo ngayon sa Bunawan. So pwedeng layuan itong ating napuntahan sa napakalayo sa National Road. So pinasok natin to dito, malapit dito sa tabing ilog mismo kung saan ay nadakpan si Lulong, ano. So dito tayo sa ilog na yun, Agusan River na tinatawag. So ngayon dito kaya kami napunta dito, meron kaming pupuntahan na isang pamilya dito na isang anak ng ibang lahi. So magbibihendasin tayo dito ulit, ano mga idol. So nagsasakyan kami dahil maulan. So shout out po pala sa ating mga sponsor at saka sa ating mga viewers na solid supporters dyan. Maraming salamat sa patuloy niyong panonood ng ating mga video. So panoorin niyo to mga idol, ano? So tara. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Dito tayo. Ito yung malaking ilog dito. Dito raw ay maraming buaya sa ilog na to. Ayan, o. Tingnan nyo man guys. Ito yung ilog na kung saan ay sa unahan dyan na nadakpan daw si Lulong. Yung malaking buaya na pinost sa social media, dinara ng Luzon. So yan. Pero ding laking ilog nito, tapos ito yung napakalalim nito dahil ito yung nadadaanan daw ng lansa sa una, no? So ngayon hindi na dinadaanan dahil ay lumiit, natambakan siguro, tapos nagkaroon na ng mga kabahayan sa gilid. So ito po yung kanilang bahay, pinuntahan natin yung mga kasama natin mga idol. Asa magalat po yun? There sa Bunawan Mambalili, Agusan del Sur. Okay, wala nila. Sino pangalan nila? George Stram, Ayala Teda. Sa lahat ng mga supporter ko, nakiusap ako sa inyo lahat na sana i-share po din itong video na to para po ay matulungan natin ang anak ni ma'am dahil po ay yun nga, naghanap na ng ama. So ngayon ma'am, pwede kong na isalaysay mo lahat pag-umpisa kung bakit ka nabuntis ng isang foreigner. Kasi yun, nabuntis ako kasi nagtrabaho ako dati sa Kauris, nagkakilala kami noon. Isa siyang captain sa Air Force, si Captain George Teda. Sana kung makita mo man itong anak mo, wag mo na sanang kalimutan at iaano mo siya kasi kailangan ko yung support mo kasi nag-aaral na yung anak mo. So yung mga anak mo dyan, yung mga kapatid niya, sana matulungan naman niya kung paano ang niyan. So kailangan ko din at naghahanap na din sa iyo kung saan tanong ng tanong sa akin, mama, na saan talaga ang papa ko. Ay yun, sinasabi ko, wala na nagpakita yung papa mo kung nasaan na, wala na nagkukontak, wala na sa lahat, parang cut off sa Davao, mga 2007 hanggang 2009, pagka 2010 nabuntis ako niyan. Tapos bakit siya umalis na buntis ka na? Umalis na siya, aywan ko kasi sabi niya magpapile daw siya ng divorce sa asawa niya. Ngayon hindi na siya bumalik sa amin, iniwanan lang kaming kunting pera. So, malaki na yung tiyan ko. So ibig sabihin, may asawa pala siya nung pumunta sa Pilipinas? Opo, may asawa siya. Hindi nakaalam yung Hindi alam ng pamilya niya doon na may anak siya dito sa Pilipinas. Anong pinuntahan niya sa Pilipinas? Nagtrabaho sa Kasi yung dati, yung nangulog na barko doon sa doon sa patawid ng Samal. Kaya nagkakilala kami kasi sila ang nag-rescue noon. Kaya nagkakilala kami niyan kasi nagpupunta-punta doon sa sa restaurant, sa Kauris doon sa may Bahada. Kaya nagkakilala kami niyan kasi doon mga 2010 na ako nabuntis sa kanya. Kasi pinuro mga 6 months na, hindi na siya bumalik.
Sila pinagtol mo. Hindi na siya bumalik. Hindi na ba talaga nagparamdam? Hindi na siya nagparamdam sa amin, sa akin, kung saan na siya. Hanggang nanganak na lang ako, pinauwi ako sa mama ko dito. Umuwi ka dito. Sinong bumuhay sa'yo dyan? Yun, pinauwi ako sa mama ko. Sabi ko, mama, sorry, may kasalanan ako. Ano nang gawin natin yan? Siyempre, anak ko yan. Anak ko talaga yan. So, para makita ng ama, yung anak niya na malaki na, ay hinahanap niya ang ama niya. So ano mang message mo doon sa lalaki na hindi na nagparamdam sa'yo? Sana magpakita naman siya kahit maano naman niya yung anak niya kasi kami walang-wala talaga kami. Kagaya ngayon, nag-aaral siya. Puro mama ko lang ang bumubuhay sa amin. Siyempre, saan kami? Ngayon, magka-college na siya ano pang gagawin? Buti kung makapaaral yan ng ano. Ako sa Facebook, kailangan ang middle name. Wala, hindi ko naman alam yung middle name niya kasi hindi man niya binigay yung middle name niya na sa akin. Kasi kung hindi lang nawala yung cellphone ko dati, yun may middle name niya, yun yung account niya, yun ang magagamit ko. So, Anong trabaho ni Jornet dati? ano yung dati, Air Force, tapos nag-ano ulit siya, nagsasakay siya sa mga barko na nagre-rescue. Malaking sahod nun. Oo, malaking sahod. Kahit man lang, barya-barya lang yung para kay So, sahod. yun, hindi nga niya naalala yung anak niya kung ano pa. Sana, wala pa naman siyang anak lalaki, siya lang. Kasi sabi niya, pag magkaanak siya ng lalaki, talagang pag lalaki, pag ultrasound, sabi niya, sige, lalaki yan. Sabi ko, siguro, sabi niya, o sige, pa-ultrasound. Inalaman na lalaki. Yun, pag sabi niya na, uwi ako sa Germany, magre-renew lang ako, babalik ako ng Pinas. Hindi na siya bumalik. Iniwanan lang ako ng maliit na kunting pera. Siguro iniwan niya sa akin. Siguro 10,000 lang yun. Yung address niya sa Germany, kung saan. Kasi tinatanong ko din yung isang kong kaibigan, saan siya banda sa German. Sabi niya, wala na daw siya sa Germany. Nung less than na 2016, wala na. 17 yata yung sabi ng kaibigan ko. Wala na daw sa Germany. Baka nasa, kasi half British man yun. Baka nasa Hawaii na siya o saan. Basta, isa lang yung inaano ko talaga sa kanya. Germany man yung sinabi niya na address sa akin noon. Tanongin natin si Sam. Sam, kumusta? Relax. Relax lang. Ako. So hindi mo ba na-miss yung papa mo? Miss. Anong message mo sa papa mo? Halimbawa kung makita niya to, mag-message ka. Sana pumunta siya dito at mag-banding kami dahil matagal ko na siyang hinahanap at matagal ko na rin gusto na malaman na sino talaga ang tunay kong ama. Di ba, halata naman talagang Germany yung papa mo eh. Halata. Kung may magmensahe ka, gusto makarating ito doon. Kung makarating yan doon, sabihin mo, Papa, saan ka na? Kailangan tulungan mo ako kasi Inglesin mo para maintindihan niya. O Inglesin mo. English ka. Marunong ka mag-German. O Germanin mo. Sige. O Inglesin mo. English na lang. O, sige. Dad, where are you? Right now, please come back to me because I really miss you and I really want to know you very much often and I really miss what about you. I only heard about your name, only a picture of you, small picture from my mom, and I really, really miss you so much this time of my life. I hope that you can be here with me and let's have some time and talk about something that I can really, really think about. Nakaawa din eh kasi talagang ano niya ba, ramdam niya. Minsan mag-aral yan, magpasok yan, mama, maglakad na lang ako. Sabi ko, papadala, wala pa akong sahod. Sabi ko, magtrabaho ako para itustos ko sa iyo. So, minsan, para bang masakit kasi pinaaral ko siya, naawa na din ako sa mama ko, matanda na yung mama ko. Tapos, yung minsan maglalakad ba, magpunta doon sa national, maglalakad, minsan madaanan naman, sasakay. Sabi na, sige po tito, sasakay, salamat. Hatid yan doon sa eskwelahan, buti makita sa mga pinsan ko. Kasi kaya lang, para bang, alam masakit.
na ganyan ang ginagawa niya sa amin. Dahil naiyak na po si Ma'am Beto. Kawawa din po sila mag-ila. Si ate, nagtrabaho sa Panabo, Davao, di ba? Hindi na niya alam kung magkano ng sahod ni ate. Okay lang, sahod ko doon, mag-ano lang. Sa laundryhan lang, 350 ang araw kasi bawasan ko pa ng pamasahe. Pagkain ko, magninit na lang ako ng 200. Tapos yung 200, iipunin ko yan para masuporta ko sa mama ko at saka sa anak ko. Kasi kahit paano, anak ko din yan eh. Anak ko yung mama nila. Eh, tinutulungan ko din sila. Wala akong pang-lisis, basta may kanin na ako, may ulam lang ako, mama. Okay na sa'yo, wala kang baon. Sila kaya para pagpanganak na ako sa iya, sir. Kaya kita mo masistar yan, sir. Ako man na siya kaayo, mura nag-ulo kabulan. Yung una naghila, ibalik yan na ng yuta. Kaya para manormal ka pagpanganak. Masaya man na, maningkamot mo ba nga mag-utong pumak. Para makuhaan lang. Sagot naman niya siya ato, sir. Kaya, Lahat mapunin mo. okay, Captain Teda, George, please help me because about in the sun. So, you support me. Okay, please help me. Where are you? Every day, I'm crying, but about in the daughter. So, please, I can help me. Okay, please. Pag-ano, punta kami doon sa mga pinsan ko na may kunting basakan. Maghingi ako doon. Ayun, bigyan naman kami. Minsan, bigyan pa kami ng 4 kilo. Pero okay na yun. Pagkakasyahin naman nila mag-lola. Kaya, bigla akong pumunta ng Panabo, nagtatrabaho para kahit paano, mayroon akong ibigay sa kanila. Pero wala namang nabubuli sa akin dito. Wala. Sagot ko kanila. Sabi ko, nasa Germany, nandun, iwan ko, saan ba, kumusta na siya. Hindi ko ba naiinit? Init naman kasi. May pa sila, may papa ako dito. Siya, pagkahapon, kawa naman sila ikapiti, daghan na sila, mga nitibo, dire, mga sila. Uli sagol ang puti. Sagol na siya. Nabot tayo ng ulan. Umulan na guys. Nabot ng ulan. Dapat ko siya. Saka, yakan mo siya sa inisan. Kapay ko ba? May bituhan ako. Hindi ako bituhan lang. Ibas ko. Inabot kami ng ulan mga idol. Inabot ng ulan ang aming pag-vlog. Hindi na ako sasakyan. Have breakfast together.